Welcome mga kaibigan at mga kapatid. Muli, welcome sa ating yugto ng ating Lands of the Bible, number 19. So, bago po tayo magsimula, welcome po kayong lahat at nawa abutan kayo ng Panginoon ng masaganang kaligayahan, pagpapala sa inyong lahat sa oras na ito. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pagpapasimula. Salamat Panginoon muli at pinagkalooban mo po kami ng panibagong oras sa aming buhay na kami magkakasama-sama muli. Sa aming pong pagtitipon na ito ay pagpalain mo po ang oras sa bawat isa sa amin. Nawa po ay meron na lang po kami matutunang lugar na binanggit sa Ebanghelyo na makakatulong sa aming mga pag-aaral at maibahagi namin ang mga kasaysayan at mga aral na makukuha namin dito sa lugar na aming pag-aaral ngayon. Sa pangalan ni Jesus, po ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome muli sa ating series number 19. No? Ang ating pag-aaral ngayon ay Chorazin. Ano? So gagamit tayo ng ating materials at pupunta tayo dito sa ating pinakamahalagang aralin na ating matututunan. At titingnan natin kung anong meron dito sa Chorazin. No? Nasa Northern Israel pa rin tayo at hindi pa tayo alis dito. At titingnan natin ang ilan sa mga mahalagang mga lugar na binanggit dito sa aklat ng mga ebanghelyo. So dito sa ating bandang kanan ay binibigay natin ang credit sa holylandphotos.org na nabigay sa atin ng magandang larawan ng ruins ng Chorazin. So nandito ang ilan pang mga na-retrieve nilang mga guho ng mga lugar na natagpuan nila rito sa Chorazin at tayo ay nagkapasalamat dahil ang banal na kasulatan nagsasabi sa atin na talagang nangyari ang mga kwentong ito. So nakita natin dito sa bandang kaliwa na ang Chorazin ay malapit sa Capernaum, no? At yaan ay mga lugar na sinumpa ng Panginoon dahil sa kanilang hindi pagtalima at pagsunod sa kanyang mga salita. Ang Capernaum, ang Bethsaida, ang Chorazin, yan tatlong mga lugar na iyan na magkakalapit ay kanyang sinabihan na sa aba ninyo, no? Corazin, Bethsaida, Capernaum, no? At yan yung tinatawag ng mga seven woes kung tawagin, no? Sa mga aklat ng Ebanghelyo. So titingnan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Corazin at ito ay kilala bilang Karasa, no? Kareza, Corazim, Keraze, Corazim, Corazin. So yan ang mga pangalan na iba't ibang mga letra na makikita natin patungkol sa Corazin. Ito ay isang malawak na basalt stairway na humahantong sa basalt ruins at ang bahagyang naayos ng mga pader ng isang ekstruktura ng bato. Pagka nababanggit ang salitang basalt, ito ay mga pinaghalong mga volcanic materials at saka putik, lupa na ginawa nilang semento at ito ay ginagamit nila sa mga pagkatayo ng mga gusali, mga pader, no? At itong mga minerals na ito ay tumatagal ng mga libu-libong mga taon at ito ay hindi nasisira, no? So dito sa Corazin may binanggit na merong sinagoga na isang typical na Galilean, no? Na estilong sinagoga. So ang mga sinagoga na ito ay nailalarawan sa magitan ng una isang basilical na hugis na may tatlong pasilyo na pinaghihiwalay ng dalawang hanay ng mga haligi. Ikalawa, tatlong pintuan at ang inggit ng isa ay ang pinakamalaking pangatlo mga bangko sa paligid ng mga panloob na dingding. Ikaapat, isang stylo, stylobate o isang tuloy-tuloy na base o base na sumusuporta sa isang hilera ng mga haligi sa klasikal na arkitektura ng Greek, no? Sa panahon ng mga Greek era ay kumukuha sila ng mga pamamaraan kung paano gumawa ng mga bagay na ito sa idea ng mga Greek influence upang suportahan ang bigat ng mga arko. So narito ang presensya ng mga Greek bago dumating ang mga Romans dito sa Israel o sa Judea o ang Palestine. So dito sa Corazin, sa Galilea ay
solido ang mga non-Jews, yung mga Aramaic speaking people na naninirahan dito. Malayo sa Jerusalem, malayo sa Judea, kaya naman ang buhay dito ay hostile kung tawagin o kakaiba sa buhay ng mga tao na naninirahan sa parte ng Judea o ng parte ng Jerusalem. Dito mostly ay yung mga warlike, mga taong palaban, mga taong matatapang, o tawagin ng mga silot, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ay hindi sila natatakot sa mga pakikipagdigba, pakikipaglaban sa mga kaaway, no? Kaya karamihan sa mga silot dito ay nanggaling dito sa Galilee, no? At ganun din, binanggit nga itong sinagoga dito sa Corazin no, noong unang siglo ay nahukay ito at nagsimula noong second century, ngunit inilarawan ni J. Ori sa isang hindi na ipublish na ulat noong 1926 ang isang una-unang sinagoga na 650 feet o 200 meters sa kanluran ng isang ito na sinasabi na isang kwadradong gusali na may colonnaded na maliliit na sukat na may disposisyon na katulad ng interior pagkakaayos ng sinagoga, 7 hanay, 3 sa bawat gilid na may mga upuang-upuan sa 5 kurso, no? Yan ay natala sa G. Poerster, The Synagogues at Masada and Herodium, no? Pahina 24 hanggang 29. Sa Ancient Synagogue Rebuild na ni Lee I. Levin, no? Jerusalem Exploration, Israel Exploration Society noong 1981. So yan ang isa sa ah, mga data na nakuha dito sa Corazin na merong natuklasan na unang century, no? Unang siglo na sinagoga. Kasi naman ang sinagoga ay laganap sa buong Israel o Palestine, no? Sa Judea, Samaria, at ganoon din sa Galilee. Nagkalat sila sapagkat um, noong um, nung bago itayo ang templo, ay sila ay umaasa na magkaroon ng sariling national temple. Nung nawasak na ang templo, ay nagsimula ng um, i-develop ang mga sinagog. Kasi ang mga sinagog ay nagsimula nilang gawin dito sa Israel nung sila ay bumalik, no? Galing sa exile after 70 years nila na paglalagi sa captivity sa Persia, ay pinayagan silang bumalik. Nung sila ay bumalik na, ay nagsimula na ang mga sinagoga ng mga Hudyo, mga sinagog, at doon sila gumagawa ng kanilang mga gawaing pangreliyon. At nung natuloy ang ikalawang templo at naayos, hindi pa tapos noong winasak ito ng mga Romans. Kasalukuyan palang tinatapos. Kaya yung templo na winasak ni Titus, na nawasak sa magitan ng aksidenteng pagwasak, ay hindi tapos, kaya nawala sa paningin ng mga tao ang templo, no? Na sana pagkagawa nito ay isang napakagandang templo na matatapos, ngunit ito ay hindi natapos. So tignan natin ang ilan pang mga impormasyon dito na merong mga nakita na bato na iniukit sa ulo ni Medusa, no? Isang sabihin na nating kwento ng mga Greek tungkol sa kanilang mythology. Ang ulo ni Medusa na ang kanyang ulo ay punong-puno ng mga ahas, no? Ang ibang mga sinagoga ay may ganitong mga uri ng dekorasyon. Ngunit ang mga ito ay nasira sa panahon ng mas maigpit na panahon ng pagkapatupad ng mga batas ng Hudyo. So, noong umiiral na ang batas ng mga Hudyo, ay hindi na nila binigyan ng halaga ang mga impluensya ng mga Greek na ito sa kanilang bayan. So, malamang na hindi nasira ang isang ito dahil unang nasira ang sinagoga, no? So, itinuturing ng mga Kristiyano ang pagkawasak ng gayong mga lindol bilang paghatol ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kung wala man lang lumusob na kaaway sa kanila, ay ang lindol ang nagsilbing daan upang mawasak ang kanilang mga pag-aari, ang mga templo, mga establishmento,
no? Mga pamayanan na ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tumalikod sa Diyos, ay ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng lindol upang mawasak ang mga lugar na ito na pinagtitipunan ng mga tao pang sambahin ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos ay hindi nalulugod sa kanila. Kaya nangyari ang pagkawasak. So dito ay binigyan tayo ng larawan ng BiblePlaces.com na ibinibigay natin sa kanilang credit ng larawan na natin makikita sa bandang kanan at ito ang kanilang mga nakita. So meron ding nakita dito sa Corazin na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na upuan ni Moses, no? Kasi nung siya ay nabubuhay pa ay meron siyang inuupuan na kanyang bilang upuan ng kapangyarihan o ng pamumuno. Ang Seat of Moses na ito ay natagpuan noong 1920 at mayroon itong inscription na sa wikang Aramaic na umaalala kay Yudan, no? Binanggit ni Jesus na ating Panginoon ang posisyong ito ng autoridad, no? The seat of authority na ang mga guro ng batas at ang mga Pariseo ay nakaupo sa upuan ni Moises. Kaya dapat mong sundin sila at gawin ang lahat ng sinasabi nila sa iyo. Ngunit huwag gawin ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang ipinapangaral. No, yan ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 23, talatang 2 hanggang 3. No, yan ay tumutukoy sa pakitang tao, sa 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 hi, hipokritong buhay ng mga Hudyong tagapagturo ng kautusan. Ito nga sa panahon natin ngayon ay ang mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos na hindi nila sinasapamuhay ang kanilang ipinapangaral ay nahihintulad sa mga guro ng kautusan, mga pariseo. Nahahalintulad sila sapagkat hindi nila ipinapangaral o hindi nila ipinapamuhay ang mga bagay na kanilang mga sinasabi at ipinapangaral. Katulad lang sila ng mga taong ito, walang pinag-iba. Kaya sinasabi ng Panginoon na huwag kayong titingin sa mga tao dahil matitisod kayo, mawawala kayo sa sirkulasyon. Kunin ninyo, sundin ninyo ang kanilang mga sinasabi, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang mga ginagawa. Ano? So, kahit na mga taong ito ay nangangaral ng mabuti, ng katotohanan, ngunit hindi nila ipinapangaral kung ano ang kanilang mga sinasabi ay pagdating ng kahatulan ay sila ang hahatulan. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na tayo mga nangangaral ng salita ng Diyos at nagtuturo ay malaki ang responsibilidad dahil pinapangaral natin ang katotohanan, ang kabutihan, ngunit malaki ang pananagutan kung ito ay hindi natin isa sa pamuhay. No, kaya na kailangan natin gawin ito kung ano ang ating pinapangaral sa mga tao. Ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga taong nasa sa mga seat of authority ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa sa mga tao. Kaya yan ang aral na makukuha natin dito sa upuan ni Moises, sa seat of authority ni Moises. Na maging sa panahon natin ngayon ay marami pa rin mga nagkakamali na mga hukom, no? Marami mga nahatulan na hindi guilty sa kanilang mga kaso. So, pagdating ng paghuhukom, ay lahat ay mahayag, no? Kaya ganyan ang pagtingin ng Panginoon dito sa daigdig, no? Merong karumihan, merong kamalian, no? Kaya siya nagpunta rito upang tayo ay ligtas. Ang Corazin mula sa north na makikita natin, isang mahalagang bayan ng mga Hudyo mula sa panahon ng ikalawang templo na matatagpuan sa hilaga ng Kapernaum. Ang mga tao dito sa Corazin ay sinaway ni Jesus na Panginoon natin dahil sa kawalan nito ng pananampalataya na makikita ninyo sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 11 verse 2 at sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 10 verse 13. So binanggit ang Corazin, no, sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya naman binanggit ng Panginoon ang salitang woe unto you, Corazin. Woe unto you, Bethsaida. Woe unto you, Capernaum, no? Sa aba ninyo, no? Mabuti pa sana, no? Mga ganun ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanila. Na ngayon ang Corazin ay ang tahanan ng isa sa mga pinakabuong sinaunang sinagoga sa Galilee, no? Diyan nakita ang pinakauna o buo na natagpuan na nahukay
ng sinaunang sinagoga dito sa Galilee. So, diyan po tayo ata nagtatapos, no? Parang sandali lang pala ito. Hindi naman pala ito mahaba. So, 15 minutes lang naman pala, no? So, hindi na natin po ito patatagalin mga kapatid, ano? Ang atin lamang siguro na babalikan dito ay yung mga sinabi ng Panginoon, no, na woe unto you, no, medyo kasi may oras pa naman tayo na tignan natin yung Ebanghelyo ni Mateo, no, buksan natin at basahin natin kung ano yung sinabi niya sa kanila, no, patungkol sa hindi pagsunod sa kanyang mga salita. Tignan natin, gusto ko lang mambasahin kasi may oras pa naman tayo. So, balik tanaw, no, tignan natin sa Mateo 11:2, tingnan natin itong buong chapter 11 ng Matthew ay tumutukoy, no, sa sa kanila, no. So dito sa Matthew chapter 11, makikita natin ay ang heading nito sa ating mga Biblia, ito yung mga sinugo ni Juan Bautista. So dito sa verse 1, tingnan natin yung background. Matapos tagubilinan na ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ayan. So nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo, kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba? Yun ang wika. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga duka ang mabuting balita. Mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin ang winika ng Panginoon. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? No? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, no? Winika ng Panginoon. Sapagkat si Juan ay ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa iyo, no? Ihahanda niya ang iyong daraanan at sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. No, yung winika ng Panginoon. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa kanya. No? So mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. No? Yan ang kasalukuyan nung panahon na iyon na nangyayari sa mga taong pinangaralan ng salita ng Diyos ay inuusig, kinukutya, no? Pinagsasalitaan ng hindi magaganda na tinukoy ng Panginoon, no? Noong nangangaral si Juan Bautista hanggang sa isulat ito ni Mateo na ang karahasan, no? Ay nagdaranas ang mga tao ng karahasan at inaagaw ng mararahas, no? Dinadakip sila, nilalagay sila sa mga piitan sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. So yan ang mga ilan sa mga sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 11, no? Sa verse 16, ano nga, sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon, ang wika niya? Dito sa Corazin, sa Capernaum, sa Bethsaida, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. No? Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak,
at sinabi nila, inaalinihan siya ng demonyo. No? Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunpaman ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yan ang katotohanan nung panahon nang dumating ang ating Panginoong Kristo. So, dito sa mga sumusunod na talata, sa talatang 20, babala ito sa mga bayang di nagsisisi. Binalaan na sila ng Panginoon na ganito ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagsisi ng inyong makasalanan. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus, no? Pinagsabihan ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi. Tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Winika sa 21, verse 21, kawawa ka, no? Sabihin, who unto you, no? Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. No? Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Ayan ang sinabi ng Panginoon sa kanila. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. No? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. So yan mga kapatid, ang napakabigat na salita na sinabi sa atin ng Panginoon patungkol dito sa Corazin, sa Bethsaida at saka sa Capernaum. Ay nagbibigay ito ng aral sa atin na tayo ay magsisi ng ating makasalanan, no? Ang mga lugar na binanggit dito sa banal na kasulatan sa aklat ng mga ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng mga aral din sa buhay. Hindi lamang sila mga lugar na binanggit sa kasaysayan, ngunit mayroong aral na pinaparating sa atin na tayo ay manumbalik sa Diyos, sundin natin ang kanyang utos, tayo ay mamuhay ng may banal na pamumuhay at manatili sa katuwiran, no, sa katapatan, sa kalinisan, sa paglilingkod sa Diyos. Talikdan natin ang kasalanan sa mundong ito, humiwas tayo sa masama, no? Humiwalay tayo sa kadiliman ng mundong ito. Huwag nating tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Kung hindi, manatili tayo sa kamay ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, hanggang sa tayo abutan ng kamatayan. Yan ang mensahe ng ipinaparating sa atin ng Corazin. Mga lugar, mga bayan na sinumpa ng Panginoon dahil sa kanilang pagtanggi sa mga salitang nahayag sa kanila. Sa panahon natin, kapag tayo ay pinapangaralan ng salita ng Diyos, huwag tayong magagalit sa mga taong nangangaral nito. Huwag natin silang babarilin, no? Don't shoot the messenger, no? Kung hindi, tanggapin natin ang mga salitang marinig natin sa kanila. Huwag nating tignan ang kanilang buhay, no? Ang kanilang mga ugali, no? Bilang mga hipokritong mga tao. Kung hindi, kunin natin ang mga aral na mapupulot natin sa kanila. Pero wag nating gagawin kung ano ang ginagawa nila, no? Kunin natin, yakapin natin ang mga salitang lumabas sa kanilang mga bibig na makakatulong sa atin upang tayo maging mabuti pa, maging banal sa ating harapan ng ating Panginoong Kristo. So yan ang aral, no, ng Corazin sa atin, no? Huwag nating titignan yung mga taong dalawa ang muka ang tawag nga nila, no? Parang coin yan eh. Magkabila makikita natin. So, ang tingnan natin yung ating sarili pagdating ng panahon
ay tayo ang hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Yung ating mga reaksyon, yung ating mga pagbabago sa buhay, yan ang hahatulan ng Diyos sa atin. No? Yung mga gawa natin, susunod sa atin yan eh. Kaya yan ang Corazin, bagamat lugar na binanggit sa mga ebanghelyo ay hindi mga taong nabubuhay diyan, mga naninirahan diyan, ay mga taong hindi sumusunod sa mga utos, sa mga salita na ipinangaral sa kanila ng Panginoon. So mga kapatid, no, papaalam na tayo at sa muling pagkikita ay ating tatalakayin ang Kapernaum naman ang ating tatalakayin. So magkakasunod sila eh kasi malalapit na bayan yan dito sa Bethsaida, sa Corazin, sa Capernaum, tatlong mga bayan yan na sinumpa ng Panginoon dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Kahit na ang Panginoong Kristo ay nanirahan sa Capernaum, no, pagkatapos siyang itakwil sa kanyang bayan sa Nazareth, ay tinuring niya ang Capernaum na kanyang tahanan din. Ay ganun din, no? Mga tao diyan ay hindi rin naniwala sa kanya, no? Pero marami siyang ginawang mga milagro diyan sa Capernaum. Pero may mga ilan na mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. So mga kapatid, ano, dito natin tinatapos no yung ating series na number 19, no? So medyo matatagalan pa tayo rito sa parte ng northern part ng Israel. Marami pa tayong mga pag-aaralan pang mga lugar dito, bayan, no? Hindi pa natin halos nababanggit pa yung mga lugar na binanggit dito, no? Iisa-isahin natin para natin maunawaan ang mga binanggit na mga bayan dito nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon, biyaya at pagmamahal sa ating lahat na tayo ay manatili sa pananampalataya, ano man ang mangyari sa buhay natin, sa hirap man sa ginhawa, ay manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sumayin niyo ang kanyang pag-ibig mula ngayon at magpakailanpaman sa muling pagkikita. God bless you all and have a great day everyone.